Cheesewood, Texas, that helps make the French sound. Cheesewood, for the French to be. Paano ka matatapos yun nila? Kahit yung kapapalo sa alisipin na ano? Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na makapag-aral sa kolehiyo ay isang biyaya na hindi dapat sayangin. Ang edukasyon ay isa ring susi upang makamit ang mas matagumpay na kinabukasan. Ikaw kapag ay handa ka bang tanggapin ang oportunidad na makapag-aral kung sakaling ibigay sa iyo ito? Dear Papa Dito, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay LS. Isa po ko sa mga tagahanga ninyo at hindi po sa araw ko na hindi ko napapakinggan sa radyo namin ang programa ninyo. Oo, alam ko po na pwede akong makinig sa Facebook o sa TikTok, pero iba pa rin yung vibe kapag sa radyo ko kayo napapakinggan. Itago, nilalaman po ako sa pangalan ulit. At may tuturing ko po ang sarili ko bilang isang breadwinner. Matanda na po kasi sila mama at papa at ayoko na silang pagtrabahuhin pa dahil baka makasama sa kanilang kalusugan. Kaya't nagdodoble kayod na lamang ako sa aking trabaho bilang empleyado sa isang laundry shop. Aaminin ko po na sobrang hirap ng buhay pero sa awa naman ng Diyos ay nakakaraos naman kami sa aming pang-araw-araw. Mabuti na lamang at may malasakit ang amo ko sa laundry shop. Madalas niyang pinapayagan ako mag-advance sa sahod, kaya naman nakatutulong din ako sa pagtatapos ng high school ng nag-iisa kong kapatid na si Giselle. Malaki po ang pangarap ko para kay Giselle at ayoko na maranasan niya ang hirap na dinanas ko bilang isang breadwinner. Mahirap po ang buhay dito sa probinsya namin. Kasi hindi kalakihan ng sahod at kakaunti lang ang mga oportunidad na may maayos na kita. Kadalasan pa ay college level o graduate pa ang hinahanap ng mga employer. Ayoko na matulad sa akin si Giselle na hindi man lang nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nung makapagtapos siya ng high school ay sobrang proud ko po sa kanya, Papa Dudut. Pakiramdam ko ng mga panahong yun na parang nagbunga na ng pagsusumikap ko para mapagtapos ang kapatid kong si Giselle. Oo, aaminin ko na hindi naging madali ang pagpapaaral sa kanya. May mga pagkakataon na medyo nakwasera siya at hindi pa rin maiwasan yung mga grades niya na ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. isa sa mga pinaka-memorable na karanasan sa buhay natin
ay ang mangupahan sa isang boarding house. At kasama sa mga memories na yon ay ang pagkakaroon ng landlady. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang magkaroon ng isang landlady? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat, pati na rin po sa mga kabarangay natin. Itago, nilalamang po ako sa pangalang Fred. Fan na fan po ako ng Barangay LS. At naloloka rin po ako sa tuwing napapakinggan ko ang mga stories na pinapadala sa inyo, Papa Dudut. Kaya naman napagtanto ko po na siguro'y panahon naman para yung listeners nyo naman ang maloka sa kwento ng buhay ko. Sana lang po talaga ay matanggap at napili po ninyo ang sulat ko na ito. Lumaki nga po pala ako sa Dumaguete at doon na rin po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero narinig ko po na mas malaki ang kita sa Maynila. Kaya naman nag-decide ako makipagsapalaran sa Manila. Pero nagtatrabaho muna ako sa Dumaguete para makapag-ipon ng kaunting pera bago ako pumunta ng Manila. Sa unang araw ko pa lamang sa Manila ay talagang nalula ako sa dami ng mga matataas na building at sa laki ng syudad. Tapos nang makita ko po ang MRT ay sobrang namangha po kasi wala po noon sa Dumaguete. Risky din po yung ginawa ko kasi pagdating ko sa Manila, wala pa akong trabaho noon. Pero gamit yung naipon kong pera, ang unang ginawa ko ay siyempre naghanap ng mauupahan. Naglakad-lakad po ako sa Mandaluyong at doon ako nakakita ng maliit pero maayos na bahay na may for rent sign. Nang mag-doorbell ako, doon ko nakilala, hindi. Ang noong mismong araw na yon ay nakakuha kagad ako ng mauupahan na kwarto sa bahay niya. Ang totoo po niyan, kapatid talaga ni Mimi yung may ari noong bahay. Pero dahil nasa ibang bansa ang kapatid niya, si Mimi na nag-asikaso ng bahay. At siya na rin po ang naturingang landlord sa bahay na yon. Napag-alaman ko din na may sariling kwarto si Mimi sa bahay na yon. Kaya kung may problema, nandyan lamang siya. Ready tumulong sa aming mga namungupahan sa kanya. Hindi po nagtagal ay nagkasundo kami kaagad ni Mimi. Sa katunayan, mga box pa ang tawagan namin sa isa't isa. Ang saya po niyang kausap, hindi mo talaga mararamdaman na landlord siya. Talaga pong may malasakit siya sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng ginhawa dito sa Manila dahil sa kabaitan ni Mimi. Lumipas ang ilang linggo at nakahanap rin po ako ng trabaho sa Mandaluyong. Sobrang saya ko po dahil nasaan ko na sa sarili. At lang, settled na rin ako dito sa Maynila. Pero habang tumatagal ay unti-unti ko pong nararamdaman na medyo malungkot din pala dito sa Manila. Aminin ko po na medyo malaki ang sahod ko pero hindi naging sapat yon para mawala ang lungkot ko. At napapansin na rin ni Mimi na may gumagambala sa akin. Kaya bilang kaibigan, minabuti niyang kausapin ako at alamin kung ano nga ba talaga ang mga nangyayari sa akin, Papa Dudut. Hoy ba? Hinaan mo nga yung boses mo? Baka mamaya marinig ka pa ng ibang borders dito eh. Ano ba kasing inaarte mo dyan, ha? Sawa ako sa buhay na to, ba? Piling ko mag-depress na talaga ang beauty ko. Ay, hala siya. Bakit naman? Natanggap ko na kasi sa bank account yung sahod ko. Sandali lang. Namumroblema ka kasi natanggap ko na yung sahod mo? Nagsasabaw ka ba? Hindi. Namumroblema ako kasi wala akong jowa na pwede kong ilibre. Wow ha? Nahiya naman ako sa problema mo. Dapat nga magpasalamat ka pa kasi ang laki ng